Magpakita ka rin sa camera. Kailan lang ano? Yun. Tawag yan? Pagkat yung klase, pagtapos. Wala pa siya sa akin. Wala pa? Wala pa. So yun na nga, nagsimula na kami lumakad ulit. At kasama ko si Chancellor. Siya ang alalay ko ngayon. Hindi available kasi si Ate Sheila dahil may ginagawa sa bahay. Kaya si Chancellor muna niyaya ko. Tama lang din naman dahil kailangan din niyang mag-exercise at tumatawa na rin. So mag-ikot lang kami ng isang ikot lang dito sa block namin. Tsaka matagal din ako hindi nakapaglakad para ako nanibago. Exercise. Oo. Kasi sunod-sunod yun, may namaga yung ingon ko. Namaga yung talampakan ko dahil sa rayuma. Ang tagal din ako hindi nakapaglakad. Oo, kaya Tapos dapat nagkaroon pa ako ng wheelchair. Naging tamad ako dahil nagkaroon ako ng electric na wheelchair. Pero this time, medyo magtatagtag muna ako ng taba. Maglalakad muna ako. Unti-unti. Sa akin kasi Para dito, kaya sa susunod. Isang block ngayon. So susunod, mga 2 blocks na. hirap mag-lang. Unti-unti lang. Kasi nanibago ko sa paglalakad eh. At parang hindi na ako sanay ng lumalakad na natatakot ako dahil baka maano ako, tisod sa paglalakad. Kaya dahan-dahan lang. Ano oras ang pasok mo ngayon, nak? 3. Mga Anong oras ang alis mo? mga 2. Yan. Alas 2 ka alis. Oo, tama tayo mag-lunch sa bahay sa Alcoan. Dito tayo. Tuluban. At least dito wala sa sasakyan. Kain natin. Ano kain natin? Ano kain natin? Almusal? Okay, sila. May nagsisila ng parang. Andiyan ba siya? Hindi si. Araw bang araw ngayon? Biyernes pala naman eh. Oo. Busy yung week niya to eh. Punta tayo nakalapakuan ngayon bukas. Sa sa clinic. Pa-check up ko naman bukas. Bukas, anong oras ang pasok mo? 12 pa. Umaga? Anong oras ka alis? Mga 11. 11. Wait. Ihatid mo lang kami dun. Mag-tricycle na kami pauwi. Tapos, kundi Lunes, Martes, punta naman tayo dun sa Prime. Prime. Diyan sa... Yes, sa Prime? Uningway.
Anong gagawin doon? Tignan natin yung bahay na ano. Titirahan nila Cora sa March. Magbabakasyon sila eh. Ilang buwan sila magkabakasyon? 10 days lang. Sama yung dalawa niyang anak na lalaki. Oo. Si Austin at si Travis. Tapos sa April naman, sa April 5 naman ang dating. Eh, di pala kasama sa April. Mauuna lang sila Cora kasi yung booking ng ticket. Magkaiba sila ng booking. April 1 sila ay March 31 sila Cora. April 5 naman si April. Bakasyon na naman. Ang daming pera mga tao ngayon. So yun, nasa mahigit kalahati na rin ng block yung nalalakad namin. Nasa kabilang block na, sa kabilang street na kami. Siguro abutin kami ng mga 15 minutes ang lakad nito. Mabagal kasi ang lakad ko. So medyo kinakapa ko pa yung daan kasi nakakatakot dahil hindi pantay yung kalsada. May mga pinaghaluan ng mga semento na tumigas na, kaya kailangan lagi mong titignan yung lalakaran mo dahil baka matisod ka. So dati kasi nung naglalakad kami ni Ate Sheila, ang lakad namin sa isang block is let's say mga 20-25 minutes kasi ganun kabagal dati 20-25 minutes ang isang block pag nilalakad namin. Ganun kabagal yung lakad ko noon. Pero ngayon medyo mabilis na. So estimate ko mga 15 minutes na ang isang block pagka nilakad namin. Medyo mas mabilis ng konti yung paglalakad ko ngayon compare dati. Minsan meron ako nakikita dito na matanda babae na stroke din. Siguro mga 5 months ago pa lang buhat nung may stroke siya. Naglalakad din siya rito. Minsan binabati rin ako eh. Mahirap talaga yung may stroke. Mahirap yung magkaganito. Mawawala lahat yung pagiging normal activity mo. Pero kung i-compare din naman sa mga naging ibang stroke patient, kahit paano medyo nakakalakad na ako. Malaki na rin yung improvement ko. Pero malaki pa rin talaga ang dapat na i-improve. So kailangan pa rin talaga ng exercise. Hindi pwedeng itigil. Kaya tiyaga-tiyaga lang talaga. Kaya sana kung meron man nanonood nito ng mga stroke, ng mga ng mga matataas ang blood pressure, hypertension, high blood, mga ganyan, huwag niyong pabayaan yung kalusugan ninyo. Kami na ang mga living example ninyo. So kung meron kayong maintenance, huwag niyong ititigil ang maintenance dahil yun ang magsasalba sa ninyo, sa kalusugan nyo, o kaya sa buhay nyo. Swerte na lang kapag nabuhay ka pa pag inatake ka. Paano kung hindi? Kaya importante talaga yung maintenance. Huwag natin pababayaan yan. Kasi ganyan na nangyari sa amin eh. Lalo na sa akin.
Napawayaan ko ang maintenance ko. Kaya inatake ako. Ngayon, ito na ako ngayon. Nawala na yung dating kaya kong gawin. Nawala na yung pagiging normal na buhay ko. Abnormal na yung kilos at galaw ko. Pati yung buhay ko abnormal na din. Dahil maraming apektado. Maraming maapektuhan pagka na-stroke ka. Unang-una, mawawalan ka ng trabaho. Emotionally, magkakaroon ka ng problema. Tapos, psychologically, magkakaroon ka rin ng maraming problema. Dahil, palagi kang mag-iisip eh. Mapaprostrate ka sa nangyari sa'yo. Kaya, ingatan lang natin ang kalusugan natin. So, medyo malapit na kami sa bahay, kaya so, siguro nasa na kami. Almost naikot na namin yung block. Malapit na kami. Paunti-unting paglalakad. Siguro nasa 10 minutes na rin yung lakad namin. This time. Medyo mabagal pa rin. Pero mas mabilis na ngayon kumpara dati. Matagal din kasing napahinga sa paglalakad nahinto. So, ngayon na lang ulit nauulit. Tingtok mo na. Nakarating din. Naka-isang ikot na kami. Nandito na kami ngayon sa bahay. Pati si Chancellor, pinalakad ko. Siya nagbibideo sa akin. Ginising ko eh. Kaya lang, tanghali na, alas 7 na eh. Pero okay lang. Hindi naman mainit eh. Makulimlim ang panahon. So, yun. Bye-bye po.